Dahil nga sa dami ng issue na nawawalan at nalilimasan ng pera sa BDO, may isang kababayan tayo na withdraw na niya ang kanyang pera sa kanyang BDO account. At dahil nga hindi niya alam kung saan niya ito ilalagay, dahil takot na nga rin siya sa mga bangko, ang ginawa niya ay binili niya nito. Tama ba ang desisyon niya? Daming issue ni BDO, kaya nag-withdraw na. Oo. Kung hindi mo pa rin alam kung saan madadali ng pera mo, ako binili ko na lang ng gold. 'Di ba? At least investment pa rin. Emergency funds pa rin siya. Anytime na kailangan ko ng pera, hawak siya. May sasanla ko or magagamit ko siya, 'di ba? Kaysa naman nandun sa bangko nga, hindi mo naman alam kung saan mapupunta, 'di ba? Sayang naman. And hindi ko naman din alam kung saan ko pa ililipat. Although meron akong Metrobank, I heard Metrobank daw is safest bank. Sa bagay, totoo naman talaga. Ang hirap ng security nila. Kahit ako nahihirapan ako mag-transfer. Kaya buti na lang may existing ako na Metrobank. Kaya yung ibang funds ko siguro ililipat ko sa Metrobank. Ang sagot guys ay yes, tama ang desisyon niya na binili niya ng ginto ang kanyang pera na winidraw sa kanyang BDO account kaysa naman malimas ito. Dahil ang ginto nagagamit mo pa at tumataas pa ang value. Kahit mayupi-yupi mo yan, masira ay ginto pa rin yan. Gold is gold, kahit sira na, ang value niyan ay pareho pa rin at mas tumataas pa. Kagaya na lang ng nabili kong set ng Figaro noong 2024 or March 2024. At yung grams pa lang noon ng 22 karat ay 240 dirham per gram at 163 grams ang total nitong dalawa. At nabili ko lang ito noong 2024 or March 2024 ng 40,000 dirham or 600,000 pesos. Pero ngayon guys, ang rate na ng 22 karat ay 480 dirham per gram. At pumapatak na ito ng lampas or 1.2 million pesos. So meaning, wala pang 2 taon ay kumita na ako ng kalahati na binili ko ng kalahating milyon. Ngayon ang worth nito ay nasa 1.2 million na. Kaya ako dahil nga sa napakaraming issue ng BDO at iba pang mga bangko ay hindi talaga ako naglalagay ng malaking pera sa aking bank account. Nilalagay ko sa iba't ibang mga investment tulad ng MP2, property, gold at iba pa. Kagaya dito sa isa pa nating kababayan na inalista din niya ang kanyang pera sa kanyang BDO account dahil muntik na rin siyang may-scam or malimasan ng pera. Muntik pa akong guys, papakita ko lang sa inyo at mag-ingat talaga kayo. Ako, usually, di ba Sam, sa ganyan, sobrang ingat ko at mabusisi ako bago ako mag-click ng link. Pero talagang ang mga scammer, alam din talaga nila kung paano kanila alam mo yun, easily makakatch nila yung attention mo para mag-respond ka kaagad. So, naka-receive ako kasi busy ako sa work kanina, naka-receive ako bigla ng email. So yung email, kasi usually yung email namin ni Tito connected naman sa isang Gmail app. So, kapag naka-receive siya or naka-receive ako ng email, nare-receive lang namin yon. Ngayon, may na-receive ako na email galing sa BDO Online. Sabi nga, yung account daw is na-access ng new device. Tapos may details, date. Ito papakita ko sa inyo guys. Ayan o, ganyan-ganyan. Makikita nyo? So yan talagang mukhang galing siya sa BDO, diba? So makikita nyo, like, may date and time, kung ano yung device, kung saan. Hindi naman kami taga-Mandaluyong. At wala naman akong kilalang taga-Mandaluyong na mag-access. Akala ko yung brother ko kasi may access siya. Pero sabi ko, ang aga naman ng gantong oras. Anong oras? 7:27 AM ng Philippine time. Tapos ayan, may nakalagay dito, i-click daw itong delete devices. So pagkabasa ko, diba, ang magiging unang ano mo? Nakakabahan kasi sino to? Tapos message ko yung brother ko, hindi naman siya agad nag-reply. So sabi ko, ay, hindi delete ko itong device na to, diba? So dinelete ko, hindi ko. Nung pag-click ko didelete ko na itong email to kasi makaklik ko na dinelete ko yung device. Nung click ko yung delete device, hindi niya yung information ko like yung username, yung password, yung mobile number ko, tsaka yung last 4 digit nung account or card number. So binigay ko yung kasi inaano ko. Tapos nung nakalagay na kailangan daw ng OTP. So wala akong nare-receive na OTP, pero ang good thing na lang din siguro is yung registered number ko dun is yung Australian number ko. So ewan ko kung paano nag-work sa mga scammers yun, pero wag ako ha, kinaragis. Tapos eto na, na-realize ko, 2 beses ko pa, inulit ko pa, in-exit ko, sabi, ay baka hindi na work, na-refresh ko pa, kinik ko ulit. Kinik ko ulit, sabi ko, bakit ganun, hindi ko na-access, walang OTP. Nung parang medyo nagmasmasan ako, sabi ko, hang on, chinek ko sa aking email, bumalik ako sa email, and then just to find out, na dinelete ko na kasi, tignan ko sabihin, nung kinik ko itong email, sinend nila sa email ni Tito, hindi sa akin. Hindi naman naka-register yung email ni Tito, yung email ko naka-register. Tapos, ito yung kanyang, guys, ito yung name nung kinik ko yung from, nakikita nyo yan? Ayan o, ewan ko kung nakikita nyo, from nakalagay lang yung title is BDO Online, kukover ko lang email ni Tito ha. Tapos, ayan, yung Mariano Martin 0@uca.edu.ar yung email address na ginamit ko. Kung sino ka man Mariano Martin. Ha!
lagot ka, hindi ka makikita ni tita. Ay, Diyos ko, na-issues ako sa'yo, Mariano Martin, na aga-aga nag-work ako. At ang masasabi ko lang, guys, kapag ganun, so ang immediate response ko naman na nagawa is, transfer ko na yung pera ko sa account ng kuya ko, na isa ring scammer. Itatawagan ko agad siya, transfer ko yung account, yung pera, tapos nila ko agad yung card ko dito sa video online banking ko, nila ko yung cards ko, at yung mga information na pinrovide ko sa kanya is, binago ko, halimbawa yung email, pinrovide ko yung iniba ko, pinalitan ko yung naka-registered na email sa video online banking ko, and then pinalitan ko yung password, and then tumawag agad ako sa video na hotline para i-report yung experience ko, at para mailagay nila sa notes nila na nag-notify ako na may ganun akong experience. Mag-iingat kayo guys, siguro ngayon, alam ko naman mahirap ang buhay, pero hindi naman natin kaya ganun to klaseng illegal ang magagawa natin sa buhay. Diyos ko, nakaka-stress, pero may natutunan tayong lesson na kailangan, kapag kailangan bago tayo mag-action talaga, kailangan i-check nyo muna lahat, double check lalo na yung source ng email, kung talagang verified at legit ba yung email. Buti na lang din, alam ko minsan yung may dalo siguro sa call mo. Sobrang stressful pa rin ng ganito situation, sobrang lamig kanina nung kamay ko. At dahil andito na nakasalalay ako lahat ng pag-holiday ko sa Pilipinas. Nakaka-stress. Pero lesson learned, di ba? So, kasi ganyan tayo natututo, guys. Kaya ikaw sa amin, iingat ka. Ingatan mo yung 500 pesos. Di ba, ingat kayo guys, lalo na magpapasko ngayon at alam niyo naman ang mga gipit kapag ganyan. So, nakakagawa talaga ng masama panda namang sa kapwa, di ba? So, mag-iingat na lang tayong lahat, maging mas aware at mindful sa mga links. Huwag kayo mag-click ng links. Bago nyo gawin yun, i-verify nyo muna, 1 second, okay, kaninong email ba talaga ng video to? Di ba yung ganun? Bago kayo mag-click ng kahit na anong link sa text man, sa email, bago kayo magbigay ng information sa call, sabihin nyo na I will call you back, tapos tumawag kayo mismo sa video. Huwag kayong mag-exchange ng kahit na anong mahalagang information. And if nakapag-exchange man kayo, kagaya nung nangyari sa akin, immediately mag-notify agad kayo sa bangko nyo, or kung may access kayo sa online banking, ibahin nyo agad, i-lock nyo yung account nyo, i-lock nyo yung card nyo, ibahin nyo agad yung information na pinrovide nyo para hindi nila ma-access yun. Okay? Be safe, guys!